inspirasyon at mga payo mula kay Narada Muni. May isang pahayag sa Skanda Purana kung saan sinabi ni Parvata Muni kay Narada, "Mahal kong Narada, sa lahat ng banal na tao, ikaw ang napakadakila at marilag, sapagkat sa pamamagitan lamang ng iyong mabuting hangarin, ang isang mababang uri na mangangaso ay naging isang dakila at mataas na deboto ng Panginoong Krishna." Nectar of Devotion, Chapter 17. Napakadakila ng Diyos, kaya sa Sanskrit ay napakaraming mas detalyadong pangalan para sa Kanya. Sa katunayan, isa sa mga karaniwang ginagamit na salita ay hindi eksaktong katumbas ng terminong Diyos. Ang mas pangkahalatang salita ay Ishvara, na nangangahulugang dakilang tagapamahala. Lahat ay nagsisikap na makontrol ang mga kaganapan sa maliit man o malaking antas. Ngunit mayroong isang mas makapangyarihan na siyang tunay na nagkokontrol sa lahat. Ang nilalang na kaluluwa na nalilito sa ilalim ng impluwensya ng tatlong uri ng material na kalikasan ay iniisip na siya ang gumagawa ng mga gawain. Ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay sinasagawa ng kalikasan. Bhagavad Gita 3:27. Ito ang mga mode o katangian ng kalikasan na kailangang magtulungan upang magkaroon ng anumang resulta. Higit pa sa kalikasan ay si Ishvara, at isang mas tiyak na termino para sa kanya ay Bhagavan. Ito ang tumutukoy sa isang persona na taglay ang lahat ng kayamanan, kagandahan, yaman, lakas, katanyagan, karunungan at pagtalikod. Hindi lamang taglay ni Bhagavan ang lahat ng ito nang sabay-sabay, kundi nasa pinakamatinding antas pa. Laging puno ang tangke, wika nga. Hindi madali ang maunawaan si Bhagavan. Sa katunayan, kung sa pamamagitan lamang ng sariling pag-iisip o espekulasyon, imposibleng ganap na maunawaan siya. Kaya't inuulit-ulit ang tagubilin at binibigyang diin ang kahalagahan ng paglapit sa isang guro na espiritual. Dapat lumapit sa kanya, magtanong ng may kababaang loob at maglingkod sa kanya. Sa pamamagitan ng tamang pag-uugali, ang isang taong nakakakita ng katotohanan ay magpapakita ng tamang landas. Subukang matutunan ang katotohanan sa pamamagitan ng paglapit sa espiritual na guro. Magtanong sa kanya ng may kababaang loob at maglingkod sa kanya. Ang isang self-realized na kaluluwa ay magbibigay ng kaalaman sa iyo sapagkat nakita niya ang katotohanan. Bhagavad Gita 4:34. Sa patuloy na pagpapayo, nakumbinsi ni Narada ang mangangaso na talikuran ang kanyang hanap buhay. Inihanda ni Narada ang lahat ng kailangan upang mapanatili ang kabuhayan ng mangangaso. Lumipat ang mangangaso sa pangpang ng isang banal na ilog, namuhay ng simple, ng may kabanalan, at umusal ang mga banal na pangalan ng Diyos sa harap ng isang tulasin na halaman. Wala nang iba pa. Walang malawakang paglalakbay sa mga lugar ng pilgrimage. Walang masusing pag-aaral ng mga kasulatan ng Veda. Wala ring pagsali sa anumang itinatag na institusyon. Makaraan ng ilang panahon, bumalik si Narada upang dalawin ang dating mangangaso. Kasama si Parvata Muni. Namangha si Parvata Muni sa kanyang nakita. Ang dating mangangaso ngayon napakagiliw na sa lahat ng nilalang na maging sa mga langgam sa lupa ay iniilagan niyang tapakan. Upang hindi sila maapakan,
o masaktan. Ang diwa ng bhakti o debosyon ay lubos nang naghari sa kanya at si Narada Muni ang muling dahilan ng pagbabagong iyon. Dahil nakita ng mga ngaso at sinunod ang mga payo ni Narada Muni bilang isang espiritual na guro. Haribol.